Bakit? Sino ka ba ha? At anong kaya mong gawin? Sige nga, pakitaan mo nga ako. At ikaw masama kang tao kaya hindi ka niya papaboran. Dapat pala umalis na lang ako sa inyo. Hindi ako kakampi sa inyo. Kailangan siya yung kakampi ko. Dahil kung hindi, papatayin niya ako. Alam kong marami ang nakaranas ng matinding kakapusan sa buhay. Yung tipong halos wala kang magamit dahil wala kang pambili. Pero sa kaso ko, hindi lang ito tungkol sa kawalan ng gamit. Ang kawalan ko ng pera ay nagdulot hindi lang ng kahirapan, kundi pati ng kapahamakan sa buhay ko. Noon, sobrang kapos ako at desperado nang makahanap ng trabaho. Pero sa halip na swertehin, lalo pa akong minalas sa kamay ng amo ko. Magandang araw pala sa lahat ng mga nakaabang sa bagong kwento ngayong araw sa channel na ito. Ako nga po pala si Risa. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Sigurado ka na ba na gagawin mo to, Risa? Ate, kailangan eh. Kakapanganak mo pa lang. Hindi ka makakapagtrabaho. Kaya ako na muna ngayon. Ikaw na lang muna dito sa ihawan natin, ha? Nandiyan naman si Rain na aalalay sa'yo eh. Pasensya ka na, ha? Dahil sa akin, kailangan mo pang magsakripisyo. Ano ka ba naman? Wala yun. Sino pa bang magtutulong-tulong? Tayo lang naman. Ay, basta babawi ako sa'yo sa susunod, ha? Si Rain ang kapatid namin na sumunod sa akin. Si Ate Red naman, panganay. Kaming magkakapatid na lang ang magkakasama sa buhay. May nanay pa rin naman kami, pero nakatira yon sa bahay nila ng asawa niyang mga nabubuhay lang sa sugal. Ang tatay namin may ibang pamilya at hindi kami humihingi ng sustento doon. Ilang beses niya kaming nilapitan pero hindi kami lumapit dahil din sa ugali ng asawa niyang halos apakan ng buong pagkatao namin. Kaya kapag nagbibigay ng pera ang tatay namin, hindi namin tinatanggap. Kahit pa sabihin niyang pinaghirapan niya yon. Kung hindi lang pinagsamantalahan ng amo ko ang kapatid ko, hindi sana kami umabot sa ganitong sitwasyon. Nagbunga ang kahayupang yon ng amo niya sa kanya. At eto siya ngayon, dalagang ina. Ako naman, para maitaguyod ang kahirapan namin sa buhay, nagpa siyang magtrabaho bilang kasambahay. Risa, talaga bang kailangan mo ng pera? Handa akong sahuran ka ng malaki, basta tiisin mo lang yung ugali na asawa ko. Sir Dan, baka naman kaya ko po siyang palambutin. Kung asawa mo lang naman po yung problema, walang kaso po yun. Kakayanin ko po kung ano man ang maging trato niya sa akin. Sana nga magtagal ka Kasi nakailang kasambahin na ako. Pero palagi silang umaalis. Bakit nga po ba laging inaaway ni ma'am yung mga kasambahay niyo? May ugali kasing selosa ang ma'am mo. Pero sa tingin ko, sinasadya niya talaga magselos para hindi kami magkaroon ng kasambahay. Pero kung wala naman kami kasambahay, mahirap din naman. Ang laki ng bahay at hindi niya kayang linisan yun. Kaya ikaw, sana magtagal ka nga. Naku sir, pangako po, kakayanin ko po yan. Oh, nandito na tayo. Sandali lang ha. Bababa lang ako para buksan yung gate. Sir, wala din po kayong tagabukas ng gate? Ay nako Risa, wala talaga. Kahit gwardiya nga wala kami. Inaaway niyang lahat. Bakit naman po? Lalaki naman po yung gwardiya, di ba? Oo nga. Baka nga raw bakla tapos tinatago lang. Hala, grabe naman po pala kasilosa si ma'am. Yun na nga sandali lang ha. O sige po sir. Malaki ang bahay nila at maganda. Talagang mansyon. At nang ipasok ng amo ko ang sasakyan, doon ko pa mas nakita ang ganda ng lugar. Yun nga lang,
Talagang kulang sa linis ang paligid. Pagkababa ng sasakyan ay agad kaming pumasok sa loob ng bahay. Mas lalo pa akong namangha dahil sa ganda ng loob nito. Napakagara talaga at halatang wala silang problema pagdating sa pera. Risa, dito sa loob ng bahay ang gagawin mo lang, magluto at maglinis tsaka maglalaba. Kapag nakita na ng mamo batiin mo siya ha. Tapos kung may sinasabi siya, huwag mo nalang pansinin. O siya, sige na. Kapag may tanong ka, tawagan mo lang ako ha. O sige po, sir. Halika na dito. Dadalhin kita sa kwarto mo. Sumunod ako sa kanya sa kwarto na ipapagamit niya sa akin. Pagpasok ko, namangha ako sa ganda ng loob. Tapos mukhang matutulog pa ako sa malambot na kama. Hala sir, sigurado po kayo dito po ako matutulog? Oo naman. Bakit? May problema ba? Wala naman po. Para po kasing buong bahay na namin ang laki nito Ganito kagandang kwarto pero iniiwan pa ng ibang kasambahay na pinapapasok nyo dito? Grabe, para akong mayaman na walang pera dito Iyo nga pala tungkol sa pera. Pwede kang mag-advance kung gusto mo. Po, talaga po sir? Oo naman. Basta wag ka lang aalis para siguradong hindi po ako makaalis sir. Mag-advance na lang po kaya ako. Ano po kasi sir kapos na kapos kami sa bahay. Tapos yung ate ko po, kakapanganak lang. Kahit kalahati lang po ng sahod ko sir. Walang problema yan. Kalahati ba? Teka, ito na Tsaka Risa, madali lang akong kausap dito. At tsaka ako sa bagay, tama ka. Para hindi ka umalis ka agad. Ipapauna ko na yung sahod mo. Ito, huwag kang lalayas Si sir naman, syempre hindi ko po gagawin yun. Wala po akong ugaling magnanakaw, no? Pero salamat po sir Ipapadala ko po agad to sa ate ko. Napakabait niyo po talaga. Walang anuman. Basta kapag may kailangan ka, huwag ka mahiya magsabi sige po sir. Sino na naman ba yung dinala mo dito, Dan? Talaga bang hindi ka titigil? Titigil lang ako sa paghanap ng katulong kapag lumiit na yung bahay. Kapag matagal na hindi inalagaan to, masisira to. Kung ikaw naman na maglilinis araw-araw, hindi mo kaya. Tsaka para saan ba itong malaking bahay na ito? Kung pagpasok natin, tayo-tayo lang yung tao. At yung mga gamit natin madudumi. Ang sabihin mo, babae mo lang yan. Alam ko na yung style mo na yan Kunwari katulong pero ang totoo babae mo. At ikaw naman, hoy. Ngayon pa lang lumayas ka na dito. Hindi kita kailangan dito sa bahay. Mahal naman. Alika nga muna dito. Tigil-tigilan mo na nga ako, Dan. Huwag ka nang makiusap ulit sa akin. Alika nga muna dito. Tara, doon tayo mag-usap. Sa totoo lang kinabahan ako. Ang sama ng tingin sa akin ng babae. Para talagang sinasabi niyang lumayas na ako. Dahil kung hindi, papatayin niya ako. Mas lalo kong naintindihan kung bakit walang nagtatagal na katulong roon. Pero may pera kasi sa kamay ko at kailangan kong ipadala yon sa ate ko. Wala rin kasi akong ginastos na pamasahe. Sinundo lang talaga ako ng amo ko. Yung pera na meron ako, 20 pesos lang sa bulsa. Pambili lang yun ng pagkain sa oras na magutom ako. Buti na lang bago ako maghirap ng ganon, nakabili muna kami ng cellphone. Pero sobrang luma na yung keypad ko na yon at tinawagan ko agad ang ate ko. Kumusta yung trabaho mo dyan? Okay lang ba yung amo mo? Oo naman ate, mababait sila dito. Tsaka pinag-advance pa nga ako ng sahod Sobrang bait talaga ni sir. Magpapadala ako dyan sa'yo mamaya Mga 2:00 siguro ng hapon. Tamang-tama wala akong ginagawa nun. Talaga? Buti naman at swerte ka sa amo mo. Maraming salamat Naku, wala yun ate. Kumusta yung anak mo? Gising ba siya? Grabe, na-miss ko siya agad Eto tulog. Naghahanda kami ng pang-ihaw namin mamaya
Buti nga, hindi siya masyadong iyakin ngayon. Basta ate, huwag kang masyadong magpagod baka mabinat ka. Dapat nga nagpapahinga ka pala ngayon eh. Ano ka ba? Tinutulungan ko lang si Rin sa paghahanda. Para naman madali na lang para sa kanya mamaya. O sige ate. Ingat kayo dyan Tatawag ulit ako mamaya. Sana nga hindi pa mag-expire tong load ko eh. Hapon ka na nagpa-load, di ba? Bandang 6:00 yun, kaya hindi pa yan. Ay, oo nga pala. Nung araw na yon ay buti na lang nandun si Sir. Kaya hindi ako masyadong nalalapitan ng asawa niya. Nagagawa ko ang trabaho ko ng dire-diretso. Hanggang sa pagsapit ng tanghali, pinaghanda ko na sila ng tanghalian. Aba, ayos tong tinola mo, Risa. Nako, buti naman po sir, nagustuhan nyo. Ibig ba sabihin nito, Dan, hindi sapat ang luto ko, ganon? Hindi masarap yung luto ko para sa'yo, kaya kumukuha ka ng ibang gagawa niyan. Rufina naman, kumuha ako ng katulong para sa atin. Hindi para sa akin lang. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kaya ko? Nagsasayang ka lang ng pera eh. Ang laki-laki pa ng pasahod mo, dinaig pa yung nag-a-abroad. Walang ibang habol yan sa'yo kundi pera. Si ma'am naman, may katumbas naman pong trabaho. Manahimik ang babae ka. Ayokong makita yung pagmumukha mo dito mamayang hapon Umalis ka na dito kung ayaw mong makatikim rin sa akin tulad ng iba. Umuwi silang kulubot ang mukha kasi pinaplansya ko. Doon ako mas lalong kinabahan. Inagaw naman ng asawa niya ang pagsasalita niya at sinabing lumayo na muna ako para makakain daw sila ng maayos. Sinunod ko naman at pagdating ko sa labas, nagwalis-walis na lang ako doon. Naririnig ko pa ang pagtatalo nilang mag-asawa sa loob. Ako naman, napabuntong hininga na lang. Nang natapos ang trabaho ko bandang 2:00 ng hapon, lumabas ako at nagpadala ng pera kay ate. Pagbalik ko, sarado ang gate at ilang beses akong nag-doorbell pero walang nagbukas. Tapos, may tsismosang lumapit sa akin at nagtanong kung bagong katulong ba ako. Natawa siya nung sumagot ako ng oo at sinabing sigurado daw na hindi ako magtatagal sa kanila. Ako naman, hindi na sumagot pa at sinabi na lang sa sarili na wala namang taong nilikha ang Diyos na may habang buhay na matigas ang puso. Siguro naman, kaya kong palambutin si ma'am. Oh, Risa, anong ginagawa mo dito? Naghihintay po na may magbukas ng pintuan, sir. Ano? Kanina pa po kasi akong kumakatok eh. Hindi ka pagbubuksan yan. Tsaka isa pa, kapag kumatok ka, hindi yan naabot sa loob. Hindi ka maririnig. Kailangan pindutin mo ito. Ayan o. Pero syempre, hindi kanya pagbubuksan kaya ito gawin mo. Ipihit mo ito tapos itulak. Ayan o, bukas na. Ganun pala po yan, sir. Hindi ko naman po alam eh. Pasensya na po. Naintindihan ko, Risa. Ngayon dahil dumating ako na may sasakyan, ang gagawin mo naman dito ka sa loob. Tapos ito ang gagawin mo. Buksan mo ito ng buo para makapasok yung sasakyan ko. Ganito lang Ganun po pala. Sige po, sir. Sa susunod po, bubuksan ko kagad kapag narinig ko po yung sasakyan nyo. Hindi. Kapag bumisina lang ako ng 3 beses. Kapag isa lang o 2, huwag ka magbubukas. Hindi ako yan. Baka magnanakaw yon. At syempre, sisilipin mo din yun kung sasakyan ko yun o hindi. Sige po, sir. Tatandaan ko po yan. Nagpatuloy pa ang trabaho ko sa mansyon na yon. Patuloy rin ang pambubwisit ng amo kong babae sa akin araw-araw. Pero dinadaan ko siya sa ngiti. Para naman hindi ko masyadong ramdam ang tensyon na hatid ng ugali niya. Ano ba naman yan, Risa? Masyadong matamis tong juice mo at halatang powder ang ginamit mo dito. Fresh fruit ang gusto kong juice. At isa pa, masyadong maalat yung adobo mong manok. Halatang inuuto-uto ka lang ng asawa ko na masarap ang luto mo Pero ang totoo, hindi. Naku ma'am,
Hindi ko naman po alam na matabang pala yung panlasa mo. At saka, sige ho ma'am, sa susunod po, babawas-bawasan ko po yung paalat. At saka yung juice nyo po, fresh fruit na po yung gagamitin ko. Pasensya ka na po ma'am ha. Tsaka, huwag ka na pong magalit ha. Mabilis pong nakakapagpakulubot ng balat sa mukha yan. Sayang naman po, maganda ka pa naman. Hoy, ikaw wag mo akong dadaanin sa ganyang pambobola mo ha. Dahil hindi uubra sa akin yan. Tandaan mo, hindi ako batang uto-uto na mabilis mong mauto dito. Si ma'am naman, hindi po ako nang uuto no. Nagsasabi lang po ako ng totoo. At saka tigil-tigilan mo na nga yan. Umalis ka sa bahay ko at lumayo ka sa asawa ko. Dahil hanggang nakikita ko yung nakakairita mong pagmumukha, hindi ako magiging kumbinsido sa mga sinasabi mo. Naku naman si ma'am, huwag na po kayong magalit oh. Totoo po, mas maganda po kayo sa akin. Alam ko, kaya nga dapat mukha ko lang ang mararamdaman ng bahay na to. At hindi nakasama yang sayo. Kaya umalis ka na dito. Grabe, may pakiramdam pala yung bahay. Anong sinasabi mo dyan? At huwag kang tanga dahil naririnig kita. Sorry po ma'am. Kailangan niyo po nang mag-aalaga sa inyo. Kaya kahit ano pong sabihin niyo, hindi po ako aalis dito. May utang din po kasi ako kay sir eh. Kailangan ko pong bayaran yun. Ang kapal din naman ng mukha mong mangutang ano? Kasi po, kailangan ko po ma'am kaya kinapalan ko na po yung mukha ko. Kaya pala mukha kang makunat eh. Alam mo ba kung anong ginagawa sa mga makukunat? Naku ma'am, kung ano man po yan, masama pong manakit ha. At sino naman may sabi sa'yong sasaktan kita? Hindi kita sasaktan dahil gagamitin mo sa akin yan para pagkaperahan ko. Pero sisiguraduhin kong pagsisisihan mong pinilit mo pang magtrabaho dito. Kahit na ayaw ko sa'yo. Tulad ng sabi niya ay gumawa nga siya ng paraan para mapaalis ako sa bahay. Akalain mo nga namang pagpasok ko sa kwarto. Ang gulo. Nabasag ang mga babasagin roon. At ang masakla pa, yung mga damit ko gutay-gutay na. Pinagugunting niya ang iba. Parang gusto kong magwala nun. Gusto kong magalit pero iniisip ko kasi yung utang ko kay Sir Dan at ang pangangailangan ng pamilya namin. Kaya kailangan ko pa rin tiisin yon. At isa pa, alam kong hindi ako pababayaan ni Sir Dan. Rufina naman, ba't mo naman ginawa yun? Anong susuotin nitong isa kung sinira mo yung mga damit niya? Tao ko pa ba? Tinatanong mo pa talaga sa akin yan? Ikaw ba, tao ka pa ba? Hindi ka yata nakakaintindi ng salitang ayaw ko. Para sa atin itong ginagawa ko. Para sa'yo. Pues hindi ko tanggap yung ginagawa mo. Marunong ako makontento sa kung anong kaya ko at kung ano lang ang kaya mo. Bakit ba hindi mo na lang tutukan yung trabaho mo? Sinadya mong hindi pumasok araw-araw para busitin to katulong natin eh. Rufina, nagtatrabaho siya na maayos. Hindi ako papasok sa trabaho hanggat hindi ko siya napapaalis. Gusto ko siyang umalis, Dan. At tumigil ka na nga sa pag-hire ng mga katulong. Tama na! Nagsasawa na ako sa puro reklamo mo! O sige, anong gagawin mo ha? Sasaktan mo ako? Huwag mo lang ako hintayin mapikon. Alam mo kung anong kaya kong gawin, Rufina. At huwag mong papakailaman si Risa hanggat maayos yung trabaho niya. Huwag mo siyang gawan ng mali o sirain ng kung ano meron siya. At kapag sumobra ka na, alam mo sobra din ako. Baka makalimutan ko na lang na asawa kita. Natameme ang amo kong babae. Ako naman, nag-iiyak dahil sira-sira ang mga damit ko. Nilapitan ako ni Sir Dan at nagulat ako sa inabot niya sa akin. Sir, ano po yan? Aanhin ko po yung mga pera na yan. Risa, pasensya ka na sa ginawa ng asawa ko ha. Oh, ito, bumili ka ng damit para may magamit ka. Bumili ka na madami ha. Naku sir, nakakahiya naman po. Ang laking halaga po nito. Sobra na yan sa ginawa ng asawa ko sa'yo. Kaya deserve mo yan. Sige na. Tapos bumili ka na rin ng panlabas kasi bukas may pupuntahan tayo. Sasama ka sa akin kasi kailangan ko ng alalay doon. Para makapagpahinga ka naman sa asawa ko kahit isang araw lang. Maraming salamat po talaga ha.
medyo malapit na po akong sumuko. Pero may utang po kasi ako sa inyo eh. Kaya titiisin ko na lang po. At saka isa pa, ginagawa ko rin naman po ang lahat para mapaamo siya. Tinanggap ko ang pera na binigay ng amo kong lalaki. Siyempre para sa akin, deserve ko rin yon. Dahil sinira nga ng asawa niya ang mga gamit ko. Malaki rin ang pera na yon. Kaya natuwa naman ako pero biglang tumawag ang ate ko. Hello, Risa. Pasensya ka na. Pasensya ka na kung nangungulit agad ako. Oh, hello ate. Bakit? May problema ba? Kasi nandito kami sa ospital ng pamangkin mo. Ha? Bakit? Ano bang nangyari? Inaapoy kasi siya ng lagnat. Iyak ng iyak tapos namumutla pa. Risa, natatakot ako. Baka kung anong mangyari sa anak ko. Pasensya ka na kung sobrang pabigat namin ngayon Pero hindi ko kasi talaga alam ang gagawin ko. Diyos ko naman ate. Bakit naman nagkaganyan? May hawak ka ba dyan? Sa totoo lang, Risa, may natira pa naman sa pinadala mo pero konti na lang to Hindi ko pa alam yung ibang gastusin dito. Diyos ko, Risa, ano bang gagawin ko? O sige ate, huwag ka nang umiyak. Magpapadala ako. Ngayon na mismo. Sandali lang Tumawag ka ulit mamaya. Wala na kasi akong load May pera ka bang hawak dyan? Oo ate, huwag kang mag-alala. Binigyan ako ng amo ko kanina. Ipapadala ko na lang yung iba sa'yo Bibilihin ko lang yung bili niyang damit na susuotin ko. Kasi may pupuntahan kami bukas Basta wag mong ubusan ng sarili mo Hatiin mo lang, magtira ka para sa'yo. Oo ate, huwag mo kong alalahanin. Nagtira nga ako para sa sarili ko. Pambili lang ng 2 pirasong damit. Ang natira, pinadala ko sa kanya lahat. Kung may naiwan man sa akin, pang-load na lang yon. Parang nalungkot lang ako bigla na dumaan lang ang pera sa kamay ko. Naiwan lang ang amoy doon tapos iilan lang ang nabili ko. Pero ayos na yon. Kahit papaano naman may nabili ako. Mas importante ang buhay ng pamangkin ko. At sa maliit na tulong na yon, labis akong nagpapasalamat sa Panginoon. Na sa kabila ng hirap ko, hindi niya pa rin ako pinapabayaan. Hoy, ikaw babae. Katulong ka ba talaga o babae ka ng asawa ko? Nakuha mo pang mag-shopping Naku, hindi po ma'am. Sinira niyo po kasi lahat ng gamit ko Tapos wala na po akong magamit. Kaya po binayaran ni sir yung mga nasira kong damit. Binayaran pala niya. Pues sisirain ko ulit yan. Akin na yan. Ma'am, wag naman po. Kapag sinira niyo po ulit to, wala na akong may susuot na damit. Magtatrabaho po talaga ako nakahubad dito sa loob ng bahay, ma'am. At kapag nangyari po yun, mangyayari po talaga yung kinakatakutan niyo. Maaakit po si sir sa katawan ko. Sige ka po, ma'am. May gana ka pa talagang magsalita sa akin ng ganyan? Aray ko po, ma'am. Masakit? Sisirain ko talaga yung mukha mo. Aray ko po, ma'am. Aray ko. Ang buhok ko po, ma'am. Masama po yung ginagawa niyo. Nakikita po kayo ni Lord, Aray ko. Aray ko, ma'am. Kapag hindi po kayo tumigil, hindi po talaga kayo sa langit pupunta. Aray ko. Aray ko, ma'am. Tama na po. O ano, kaya mo pa? Bakit ba kasi pinipilit mong magtrabaho dito? Gaano ba ka-importante ang pera sa'yo na tinitiis mo ang lahat? Gaano ba? Sobrang importante po, ma'am. Sobrang kailangan ko po. Dahil nasa ospital ang pamangkin ko at inaapoy ng lagnat. At baby pa po yun, ma'am. Nasa ospital. Gas-gas na yung rason mo. Rason na yan ng karamihan sa mga makakapal talaga ang muka. Totoo po ang sinasabi ko, ma'am. At natatakot ako para sa buhay niya. Kaya kahit mahirap, titiisin ko po dahil mahal ko ang pamilya ko. Ganon, titiisin mo. Kahit saktan kita ng paulit-ulit dito, hindi ka aalis? Wala akong pakialam sa pamilya mong babae ka. At kahit mamatay ang pamangkin mo, wala akong pakialam. Gusto kong umalis ka dito. Bakit hindi ka mamasukan na lang sa iba, Doon ka at huwag ka dito. Ma'am, may utang po kasi ako kay sir
O, di bayaran mo kapag nakasahod ka na dun sa bago mong trabaho. Pero ma'am, mas malaki po yung sahod ko dito. Sahod lang ang habol mo? Di mukhang pera ka nga. Yung pera na nakukuha mo dito, sobra-sobra kumpara sa serbisyo na binibigay mo. Kulang na kulang niyang ginagawa mo. Malaki ang sahod pero hindi mo man lang malinisan ang buong bahay sa loob ng isang araw? Pineperahan mo lang ang asawa ko. Kasi nga, kabit ka niya. Aray ko po, ma'am. Bitawan niyo po ako, ma'am. Sabihin niyo na po kung anong gusto niyo sabihin. Pero hindi po ako kabit ng asawa niyo. Ma'am, hindi niyo po naiintindihan yung pinaglalaban ko dito dahil meron po kayo lahat. Hindi mo naranasang humawak ng pera na 20 pesos lang tapos pagkakasyahin mo ng buong araw. Ibang-iba po yung buhay niyo, ma'am, kumpara po sa mga tulad ko. Wala talaga kaming makain, ma'am. Tapos yung pamangkin ko po ngayon nasa ospital. Sanggol pa lang po siya at hindi po siya pwedeng mawala sa amin. Kaya kailangan ko pong gawin to. At saka, huwag niyo po sirain yung damit ko, ma'am. Ito na lang po kasi ang meron ako eh. Natameme siya sa mga pinagsasabi ko. Hindi ko alam kung lumambot ba siya o natamaan sa sinasabi ko. Pinaramdam ko sa kanya kung gaano siya kawalang puso. Pero sa panahong yon, tumalikod siya. At kinagabihan ay muli na naman niya akong kinumpronta. Hoy, Risa. Paano kung hindi totoo ang sinasabi mong nasa ospital ang pamangkin mo? At niloloko mo lang pala ang asawa ko? Hindi pa naman po alam ni sir na nasa ospital po yung pamangkin ko, ma'am. Pues uunahan na kita. Alam ko namang makikipag-usap ka ulit sa kanya tungkol sa pera. At kilala ko ang asawa ko. Hindi siya hihindi sa'yo para magtagal ka dito. Mas gugustuhin niyang baon ka sa utang. Ibigay mo na lang sa akin ang pangalan ng pamangkin mo. Yung nagbabantay doon at kung saang ospital. Bakit po, ma'am? Aba, titingnan ko kung totoo. At kapag hindi, huwag mo nang hintayin pang maabutan kita sa pamamahay na to. Lihim na lang akong napailing noon. Nilista ko na lang sa papel ang pangalan ng pamangkin ko at kung saang ospital sila ng ate ko. Hinablot niya ito sa kamay at sinamaan ako ng tingin. Pagkatalikod niya, napabulong na lang ako. Sama talaga ng ugali. O sige, puntahan mo dun para makita mo hindi ako nagsisinungaling. Ay, makapagluto na nga lang ng hapunan. Kinabukasan naman, narinig kong nagtatalo ang mga amo ko dahil naman sa akin. Aalis kasi kami ng amo kong lalaki at ayaw ng amo kong babae. Pero tila napipi ko na noon ang amo kong lalaki. Ako naman, kahit anong mangyari, susunod ako sa amo kong lalaki. Dahil mas madali siyang lapitan at mas kasundo ko siya kaysa sa asawa niya. Hindi mo ba talaga kayang mag-isa, ha, Dan? Wala ka ba talagang pagkukusa? Hindi mo siya pwedeng isama. Sinasabi ko naman sa'yo, palayasin mo na yan. Paulit-ulit na lang tayo, Rufina. Kung hindi ko siya isasama, sino magdadala ng mga dala ko? Kung ikaw sanay kang kumilos o gumawa ng lahat para sa sarili mo, pues ako hindi. Hindi mo pwedeng... Tumigil ka na, napipiko na ako. Kasi nga... Sinabing tumigil ka na eh. Ikaw ang magtigil. At wag mo ako sisigawan ng ganyan. Kapag sinabi kong wag. Subukan mo lang umalis, Dan. Ako ang papatay sa babae niya sa mismong harapan mo. Isa pa, ha? Hindi mo magagawa yon. Kilala kita, Rufina. Magaspang lang ang ugali mo sa mata ng lahat. Pero ang gumawa na karumal-dumal, hindi mo kaya yan. Ganon? O sige, Dan, ituloy mo lang yan. At nang makita mong hinahanap mo. Itutuloy ko talaga to. Pasalamat ka, minahal pa kita sa ganitong paraan. Pero subukan mo lang magkamali. Magsisisi ka talaga. Pinapangako ko sa'yo na kung may gagawin man ako, sinisigurado kong wala akong dapat pagsisihan. Ang dami mong dada. Risa, tara na. Bitbitin mo na yung mga dapat dalayin. Oo po, sir. Ma'am, aalis na po kami, ha. At saka, hindi po talaga ako babae ni sir. Huwag po kayong mag-alala. Isa lang ang masasabi ko sa'yong babae ka, ha? Gumamit ka ng utak at wag puro pera ang laman ng kukote mo.
Walang magawa ang amo kong babae kundi ang hayaan kaming makaalis. Nang nasa biyahe na kami, nakahinga naman ako ng maluwag. Pero ang amo ko, masyadong tahimik. Sir, pasensya na po kayo Dahil sa akin, lagi kayong nag-aaway ni ma'am. Hayaan mo na lang. Mahina lang talaga yung utak niya sa pag-intindi sa mga ginagawa ko. Huwag po kayong mag-alala. Sigurado po ako darating din naman yung araw na maiintindihan niya rin kayo. Ginagawa niyo naman po to para sa kanya, di ba? Ayaw niyo lang po siyang mapagod. Tsaka, mas gusto niyong ibigay sa kanya yung buhay na maganda. Oo nga pala sir. Bakit wala pa po kayong anak? Hindi pa kasi kami pinapalad Tsaka medyo busy kami lagi sa trabaho. Madalas pang hindi kami magkasundo. Kita mo naman, di ba? Kaya po pala. Hayaan niyo po, magkakaanak din po kayo sir. Bibigyan din po kayo ni Lord. Naniniwala ka sa Panginoon? Grabe naman po yung tanong niyo sir. Oo naman po. Lagi po kaya ako nagdadasal sa kanya. Tsaka alam kong lagi siyang nandyan kapag may problema ako. Talaga? Naranasan mo na bang malagay sa panganib at nakaligtas ka? Hala sir, oo naman po. Dati, muntik na po akong mahagip ng tricycle. Buti na nga lang po nahila ako ng ate ko. Sa ganung paraan, alam ko po, binigyan ni Lord si ate ng mabilis na pagkilos para mailigtas ako. Baka Diyos ka pala. Oo naman po sir. At saka kahit gaano kasagana o kahirap po ang buhay, huwag po nating kalilimutan na nandyan siya lagi para sa atin. Kung sa bagay, maganda yan para lagi kang ligtas. Kaya pala natitiis mo yung ma'am mo, no? Naniniwala rin po kasi ako sir na lalambot din po siya pagdating ng araw. Ako din, naniniwala ako. Pagpatuloy mo lang yung pagiging makadiyos mo, Risa. Para kapag nalagay ka sa alanganin, siguradong makakaligtas ka. Oo naman po. Hindi niya po talaga kayo pababayaan. Basta nakikita kanyang laging lumalaban at gusto mo talagang mabuhay. Napansin kong ngumiti siya sa sinabi ko. Naging mahaba ang biyahe namin. Nakatulog pa nga ako at nang magising ako, papasok na kami sa magubat na parte. Sir? Nasaan na po tayo? Gising ka na pala. Malapit na tayo, huwag kang mag-alala. Ayan nakikita mo yung ilog? Oo naman po sir. Ang ganda niya na. Ano po bang gagawin natin dito? May bibiliin ako isda dito. Nakita mo yung aquarium sa bahay, di ba? Wala na isda doon. Bibili ako para iregalo sa Ma'am Rufina mo. Anibersaryo kasi namin bukas Kaya pala. Pero sir, bakit tubig tabang at hindi yung goldfish na galing sa dagat yung bibilihin nyo? Paborito niya kasing isda yung tilapia. Kaya dito tayo pumunta. Nakarating kami sa lugar kung saan may malaking fish pond. Bukod pa roon ang malaking ilog at parte na malawak ang tubig. Malinis ang tubig roon at malalaki rin ang mga bato. Meron din dong kubo-kubo na maliit at may matandang nakatira. Oo nga pala, ang lugar ay talagang malayo sa karamihan. Medyo bukid yon at wala akong makitang bahay kahit isa, maliban sa maliit na kubong yon. Tiyo Lokban, kamusta? Naku Dan, napaaga yung dalaw mo Siyempre, alam mo naman kung bakit napaaga, di ba? Meron na ba tayong maliit na tilapia? Paregalo lang sa asawa ko. Maliit? Naku, wala ako noon. Ubus na. Pero meron ako dito, medyo malaki-laki nga lang. Ganun ba? Di mas mahal yun, ano? Abay, oo naman. Napalaki ko na Abay, teka. Dinala mo na naman yung katulang mo. Bago yata yan Sigurado, inaaway na naman ang asawa mo yan, no? Alam nyo na po yun.
Oo nga pala. Siya po pala si Risa. Risa, siya yung lagi kong pinagbibilihan na isda dito. Buhay man o yung pang-ulam. Maganda kasi dito eh. Talagang sariwa at saka masarap. Hindi katulad sa palengke. Puro patay na. Magandang araw po, Tio Lokban. Ang laki naman po ng fish pond nyo. At saka okay na okay po to. Nasa tabi pa ng malaking ilog. Maganda dito, Risa. Kung gusto mo, mag-ikot-ikot ka muna. Marami isda dyan. At saka pala, Tio Lokban, gusto ko rin sanang mamingwit dito eh. Risa, marunong ka ba mamingwit ng isda? Hala, hindi po ako marunong, sir eh. Pero gusto ko rin po subukan. Oh, kaya naman pala gusto matuto eh. Kung ganon, hali kayo. Sakto, may nakuha akong mga uod na ipapain natin. Hindi ko pa talaga naranasang mamingwit noon. Pakiramdam ko, hindi ako dinala ng amo ko roon para pagsilbihan siya. Kundi para iparanas sa akin ang mga bagay na hindi ko pa nararanasan. Natuto akong mamingwit dahil din sa tulong nila. Pero sa huli, nagkaroon ako ng kalayaan na gumala sa lugar. Hinayaan naman ako ng amo ko. Kaya nagpa siya akong dukutin ang cellphone ko sa bulsa para tawagan ang ate ko. Ang masaklap lang, wala pala akong load. Ay naku, kakainis naman. Ba't kasi hindi ko naalalang magpa-load eh. Sana naman maalala ni ate na tawagan ako. Wala pa namang tindahan dito na mapapaloadan. Gumala-gala na lang ako noon. Inaliw ko ang sarili ko sa paglipat-lipat sa malalaking bato. Sa totoo lang, sobrang nakaka-relax ang lugar. Dahil presko ang simoy ng hangin. Malinis ang tubig at may mga bato kang mauupuan para makita ang ganda ng kapaligiran. Medyo may kalayuan na ako sa amo ko. Pero nakikita ko pa rin naman silang nag-uusap. Para nga akong na-scam noon dahil ang sabi ng amo ko pagsisilbihan ko siya. Pero ang ending, hinayaan niya akong mag-enjoy. Siguro dahil alam niyang wala akong kakampi doon sa bahay niya. At baka maisip niyang hindi niya ako madatnan ng buhay dahil sa asawa niya. Bakit ba kasi ayaw ng katulong ni ma'am? Ang laki-laki ng bahay. Babaho naman yun kung hindi laging nililinisan. Dapat sa bahay na yun 5 katulong eh. Teka. Parang ang ganda dun ah. Mapuntahan nga. Ang galing ah. May malapad na bato na pwedeng higaan. Bumaba ako mula sa bato na kinaroroonan ko at pumunta sa lugar na yon. Pagtingin ko sa tubig, kitang-kita ko ang buhangin, pero alam kong malalim yon. Umupo lang ako roon hanggang sa may nakita akong tilapia na malaki sa tabi lang din ng ilog. Para nga siyang lasing at naintriga naman ako. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit. Hindi pa rin umalis ang tilapia. Nandun lang talaga siya kahit na nasa harapan na niya ako. Nang kukunin ko na sana siya, yung tipong sabik na akong makuha siya. Biglang may bato na tumama sa bandang unahan ng tilapia at umalis naman agad ang isda. Ay palaka! Anak ng... Hoy! Naniniwala kang tilapia yon? Sino namang lukulukong pakailamerong to? Hoy! Anong ginagawa mo ha? Isda ko yun eh. Kakainis ka, makukuha ko na eh. Bah, bagong babae ka ni Dan, no? Ano? Hoy, ang bunganga mo ha? Bagong babaeng alay. Ha? Alay? Nababaliw ka na ba? Miss, hindi tilapia yan nakita mo. Patibong lang yan para mabiktima ka. At saka sa lugar na ito, dapat maingat ka at mas lalo mag-ingat ka dun sa dalawang nag-uusap sa taas. Ganon. At ba't naman ako maniniwala sa'yo? Kung sa inyong dalawa ng amo ko, ikaw yung hindi ko kilala. Amo pala. Bagong katulong, tapos bagong biktima. Pinagsasasabi nito. Basta miss, mali ka na sinamahan.
Hindi porket mabait siya sa'yo, magtitiwala ka na. Ano ba kasing gusto mong iparating? Na masamang tao yung amo ko? Alam mo ba ang pinag-uusapan nila ikaw? Ako? Bakit naman ako? Halika dito, umahon ka. Ipaparinig ko sa'yo para malaman mo kung ligtas ka ba sa amo mo o hindi. At lumayo ka dyan sa tubig kung ayaw mo sunggaban ka dyan ng buhaya. Hala, buhaya? Oo, buhaya. Kaya halika na. Kunot na kunot ang noo ko sa lalaking yon. Pero lumayo ako sa tubig sa takot na baka nga may buwaya. At siya naman, hinila ako at dumaan kami sa parte na hindi mapapansin ng dalawang nag-uusap. Teka nga lang, sino ka ba? Tsaka, bakit mo naman sinasabi sa akin yan? Alam mo bang malaki ang tulong sa akin ng amo ko? May utang pa nga ako sa kanya eh. At malaki yun. Kung ipapahamak niya ako dito, paano ko naman siya mababayaran, Aber? Ang dami mong tanong. Pero ang sagot niyan, yung pagsama lang sa akin at pakinggan sila. Ako kasi nagsasabi ako ng totoo. Nililigtas lang kita. Pero yung sinasabi mo, walang kasiguraduhan. Pero yung sa akin, ang pruweba ko, ayan na. Manahimik ka lang at sumunod ka sa akin. Napairap na lang ako at huminga ng malalim. Hindi naman ako nag-alinlangan sa lalaking yon. Masyado siyang kayumanggi para sa akin. Pero makintab ang balat niya at may itsura siya. Amoy araw nga lang talaga. Pero sanay naman ako sa amoy na yon dahil amoy ko rin naman yun dati. Nang makalapit na kami, nagtago kami sa isang malaking bato na malapit lang sa dalawang nag-uusap. At nawindang ako sa narinig ko. Sunod na buwan po ulit. Ha? Iiwan ako ni Sir? Oh, teka. Kung hahabulin mo siya, mas masasaktan ka at wala ka nang kawala. Kaya hanggat may pagkakataon ka pa. Dan, teka, sandali lang. Oh, bakit to, Tio? Parang may naamoy ako. Nako, nawala na yung bisa ng tubig. Halika na, wala na tayong oras. Naamoy ho. Abay, hindi siya nakuha ng hayupan ko. Nasa paligid lang natin siya at narinig pa yata tayo. Ano ho? Risa? Hayop kang lalaki ka? Ano ba? Tara na! Teka, kukuha lang ako ng bato. Teka lang. Hayop ka, Sir! Etong sa'yo! Buwisit ka, Risa! Ipapakulong kita, Sir! Magtutuos tayo, tandaan mo yan! Tara na! Tara na! Hoy! Bumalik ka dito! Walang yakal lalaki ka, Alvin! Kahit kailan, pakarlemero ka talaga! Ibalik mo sa akin yan! Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kung hindi ka na magtatagumpay. Bilisan mo! Takbo! Hinabol kami ng dalawang yon. Sumama ako sa lalaki kahit saan man siya magpunta. Kilala siya ng matanda at mukhang magkaaway nga sila. Sa takot ko noon, parang hirap na akong ihakbang ang mga paa ko. Pero sinikap ko para hindi ako maabutan ng amo ko. Bilisan mo! Mabagsik yung matandang yan! Hala! Ano yun? Mga patibong niya yan. May mga bato na galing sa ibabaw. Kaya bilisan mo! Takbo ba! Ano?
Kaya mahirap kalabanin yan kahit sa umaga eh. May pana! Yuko! Ano ba kasi yun? Muntik ka na matamaan. Mga balo, tulungan niyo ako! Habulin sila! Bilisan mo! Tinawag niya na yung mga balo! Ano daw? Mga balo? Sila yung mga aswang na may kakayanan umatake kahit umaga. Mag-ingat ka! Magpapaulan ng mga bato yan! Talagang ginawa namin ang lahat para makatakas. Tapos biglang may pumutok pang baril noon. Nagulat ako na may dalang ganun ang amo ko. Mabuti na lang, mabilis din kumilos ang lalaki at nagawa niya akong iiwas sa posibilidad na matamaan ng bala. Risa! Alam mo bang hindi ka na makakauwi kapag sumama ka sa lalaking yan? At least sa kanya may pag-asa! Sa'yo wala na! Ipapakulong kitang hayop ka! Isusumbong kita sa mga polis! Ah! Aray ko! Aray ko, ang sakit! Bumangon ka! Bilisan mo! Aray ko! Teka lang, aray ko! Bilisan mo! Bilisan mo! Kahit sobrang sakit dahil sa mabatong bahagi ako nadapa, pinilit kong bumangon at tumakbo ulit. May nambabato na nga sa amin ang bato noon. Ilang beses pa akong natamaan sa likod. Meron pa nga sa ulo na talagang ikinahilo ko. Pero lumalaban akong huwag mawalan ng ulirat. Alvin! Alvin, dito! Nakulo! Salamat! Tara! Bilisan mo! Nakasindi na ang kamangyan. May mga asin na rin dyan para sa mga balo. Ang makakalusot lang dito ay si Dan. At hindi yan lokban na yan. Mabuti naman, Holo. Nasaan na yung mga humahabol sa atin? Nasa paligid lang yung mga balo. Hindi yan magpapakita sa atin pero nambabato yan. Ayun! Ay si Lokban! Yung amo mo paparating na! Hoy, Risa! Sa tingin mo ba makakatakas ka? Hahantingin rin kita! Hindi mo ako makukuha! Ito ang ikalawang pagkakataon na nalagay ako sa kapahamakan. Pero tingnan mo! Sa tingin mo, bakit ka pumalpak? Dahil mahal ako ng Diyos. At ikaw masama kang tao kaya hindi ka niya papaboran. Dapat pala umalis na lang ako sa inyo. Maldita na yung asawa mo, demonyo rin pala yung ugali mo. Ano bang pagkakaintindi mo sa pinag-uusapan namin, ha? Nagtatanong ka pa talaga? Alam kong binibenta mo ako, sir. Ako kapalit ng ginto. At yung taong yun, alam kong aswang siya. Tama ako, di ba? Oo, aswang yun. Isa siyang agalon at yung buwaya sa ilog, yun yung hayupan niya. Para hindi siya mabisto ng ibang tao. Ginamit niya ang buwaya para makapambiktima. Natatiis sila sa pagkain pagkatapos nun. Akalain mo nga naman, oh. Teka, saan ka pupunta? Teka, sasama ako sa inyo. Ano? Bakit ka sasama? Oo, mali ako. Pasensya na. Pasensya na? Ganun na lang yun, sir? Gusto ko lang naman ng pera eh. Pero kung ganito nakatakas ka, ako ang ipapalit niya sa'yo. Ako yung mamamatay. Dapat lang yun sa'yo, sir. Risa, para sa anak ko, hindi dapat siya mawalan ng ama. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala ka namang anak. Gagawa-gawa ka pa ng kwento dyan. Hindi, buntis si Rufina. Sino namang niloko mo, sir? O siya, sige na. Tara na. Huwag na kayo magtalo. Teka, isasama natin siya? Huwag kang mag-alala. Kami na yung magbibigay ng parusa sa kanya. Hindi na sumugod ang mga aswang dahil sa harang na ginawa ng matanda. Tila umalis na sila noon, pati na rin ang mamang aswang. Umalis din kami roon at kasama ko ulit ang amo ko. Sa pagkakataong yon, galit ako sa kanya. Suklam na suklam talaga ako, pero naiintindihan ko ang kagustuhan niyang sumama. Dahil nakakuha siya ng ginto pero nakatakas ako, kung mananatili siya roon, baka siya ang makain. Hindi naman ako ganun kademonyong tao para wag pumayag na sumama siya, kaya hinayaan ko na lang. Sabihin mo nga sa akin, sir, ilang babae nang dinala mo dito? Marami na ba? At sa ganitong paraan ka ba yumayaman? Hoy! Hoy, sir, sumagot ka! Walang amot katulong ngayon.
At wala na akong pakialam kung may utang ako sa'yo. Buhay ko pala yung kabayaran at may tubo ka pa? Oo, bayad ka na sana. Pero dahil kasama pa rin kita, may utang ka pa rin at babayaran mo yon. Bayad? Itong bayad oh. Kulang pa yung pera na yun sa pangmamaliit sa akin ng asawa mo. Mahal yun dahil pumayag akong apak-apakan niya lang ako. Nagpapakumbaba lang ako dahil nire-respeto kita. Pero ganito ka pala. Ikaw pala yung taong dapat hindi nire-respeto. At sino ka naman para? Kalma. Gusto mo malumpo? Umayos ka, nanonood ako ha. At sino ka naman sa akala mo? Ako yung may-ari ng teritoryo kinaroroonan mo ngayon. Kaya umayos ka kung ayaw mo masaktan. Tandaan mo, ilang tao na yung pinatay mo ha. Hoy, hindi ako yung pumatay sa kanila. Pero ikaw yung nagdadala sa kanila dito. Ikaw yung nagbenta kaya ikaw yung dahilan kung bakit sila namamatay. At sa tingin mo ba hindi kita mapipigilan? Ngayon na nahuli na kita, wala ka ng kawaladan. Hindi siya umimik at sinamaan ko na lang din siya ng tingin. May kalayuan din pala ang bahay nila kaya masasabi kong hindi ganon kadaling agapan ang pagbibenta ni Sir Dan sa mga tao. Siguro talagang naswertihan lang ako, kaya nakita pa ako ng lalaking nagligtas sa akin. At nang makarating kami sa lugar nila, 3 bahay ang naroon. Meron ding bata, may ginang, babaeng tila kasing edad ko at batang babae rin. Ang ginang ay parang nagdidikdik ng kung ano nung una kong makita. Pero nang mapansin niya kami, tumayo ito. Inutusan ito ni Lolo na gamutin ng ulo kong nagdurugo. Ngayong sumama ka sa amin, Dan. Wala na tayong magagawa kundi maganda. At huwag kang traidor dahil bubutulin namin yung kalokohan mo. Pasalamat ka, mahal ka na asawa mo. Oh, ano namang kinalaman ng asawa ko dito? Hindi mo alam? Tsuhin ako ng asawa mo. Kung hindi niya sinabi ang tungkol sa plano mo dito sa katulong na kinuha mo. Isa na naman sanang tao ang sinakripisyo mo para lang sa kayamanan. Mabuti na lang ngayon nasa bahay nitong si Alvin. At dahil doon, nakontak siya ng asawa mo. Kaya naswertehan ng babaeng ito. Naabutan pa niya at dumating siya sa tamang panahon. Ibig sabihin, si Rufina yung dahilan kaya nasira yung transaksyon ko ngayon? Transaksyon? Ang sosyal mo naman, sir. Aswang lang naman yung katransaksyon mo. At saka Dan, kailangan na mahinto yung mga pinagagawa mo. Oh, anong gagawin niyo sa akin ngayon na? Papatayin niyo ako? Ipapakulong talaga kita. Sa anong kaso? Na binenta kita sa aswang? Asa namang may maniniwala sa'yo? Dinala mo ko dito, sir. At sinaktan mo ko. Nakikita mo ba yung sitwasyon ko ngayon? Duguan ako, oh. May sugat ako sa ulo at may mga pasa ako sa katawan. Sus, yan lang. Dagdagan ko pa yan eh. O sige, subukan mo. Dahil hindi rin kita uurungan. Akala mo ba babae lang ako? Hindi porket nagpapasabunot ako sa asawa mo, hindi na ako gaganti sa'yo. Hindi mo pa ako kilala, sir. Eh bakit? Sino ka ba ha? At anong kaya mong gawin? Sige nga, pakitaan mo nga ako. Ah, talaga? Pakitaan kita? Aray ko. Oh, ano? Masakit? Walang iya ka. Mas walang iya ka! Ah! Aray, yung ilong ko. Puwisit ka. Maliban sa suntok at pagtuhod ko sa harapan niya, tinulak ko pa siya. Nakita kong tumaas ang sulok ng labi ng lalaking nagligtas sa akin. Pero nang sasaktan ko pa sana ulit si Sir Dan, pinigilan na niya ako. Tama na yan. Doon ko na lang sa kwarto magpahinga. Kailangan mo yun dahil alam ko mamaya, dadamayin mo yung sakit yan dahil sa ulo yan. Halika na, sumunod ka na sa akin. Sinamaan ko na lang ng tingin si Sir Dan noon. Sumama ako sa lalaki papasok sa bahay. Dahon lang ang ginamit na gamot sa akin ng babae. Pero palagay ko mabisa naman yon. Pero unti-unti na akong nakaramdam ng pananakit ng ulo. Yung kwarto din na pinasukan namin, parang kwarto ng lalaki. Halata sa mga damit na nakasabit doon.
Bale, ayusin ko lang to higaan tapos mahiga ka na. Magpahinga ka na. Kwarto mo to, no? Aray. Ay, grabe naman tong pinagdaanan ko. Gusto ko lang namang magtrabaho eh. Tsaka tumulong sa kapatid ko. Kailangan ko pa talagang pagdaanan to. Ganun talaga yung buhay eh. Hindi mo talaga masasabi yung mga pangyayari. Tsaka, ako nga pala si Alvin. Oo. Narinig ko nga yun yung tawag nila sa'yo. Risa yung pangalan mo, no? Oo, ako si Risa. Ako yung bagong katulong nila, sir. Risa. Alam mo, ilang katulong na yung nadala niya dito. At ayon sa asawa niya, pinapalabas niya umaalis yung katulong dahil hindi kaya ang ugali na asawa niya. Pero ang totoo, dito pala napunta? Bawat hatid ng asawa niya ng katulong dito, nakikipagkomunika siya sa akin. Pero ang problema nga lang dito, wala kasing signal eh. Kaya hindi ako nakakapag-communicate sa kanya. Maraming buhay na nga kaming hindi naagapan eh. Sa ilang kami nagtagumpay. Ginagawa talaga yun ni Ma'am Rufina? Oo. Ang paraan para sa unang araw palang umalis na yung katulong ay yung awayan sila. Kahit magmukha siyang wala na sa lugar. Bakit kasi hindi na lang niya sinasabi ng direkta? Sana nun pa lang sinabi na niya sa akin para naman nakapaghanda din ako at hindi na lang ako tumuloy. May malaking dahilan din kung bakit hindi niya magawa yun. Hawak din kasi siya sa leg ni Dan eh. Pero ngayon na nandito na yan, mas may laban na si Rufina. Hawak sa leeg? Anong ibig mong sabihin? Nasa ospital kasi yung nanay ni Rufina eh. May sakit. Tao ni Dan yung nagbabantay. Pero dahil si Dan ay nandito, wala siyang kontak sa mga tao niya. Ligtas yung nanay ni Rufina. At si Dan naman, di natin pakakawalan. Kaya pumayag kaming sumama yan. Ganun pala? O siya, sige na. Pahinga ka na. Tsaka ito pang isang unan, no? Salamat Grabe, ang sakit talaga ng ulo ko. Sige. Gagawa ko ng gamot na mainom mo para maharangan yung pagkapit ng lagnat sa'yo. Maraming salamat ulit Utang ko talaga yung buhay ko sa'yo. Nagpapasalamat din kaming meron kami naabutang buhay sa mga ginagawa ni Dan. Dahil sa ganung paraan, may makakalabas na testigo. Pero dahil kasama natin siya dito, malaki din yung posibilidad na susugod yung aswang na yun. Dahil nakuhaan siya ng ginto. Yun nga yung pinaghahandaan namin para mapatay siya para matapos na. Ay, sana nga matapos na siya para wala na siyang mabiktima pa. Oo nga eh. O siya, sige na. Lalabas na ako para makapagpahinga ka na. Sige. Maraming salamat ulit, Alvin, Komportable ako sa higaan na yon. Ang bigat din ng talukap ng mga mata ko, kaya hindi mahirap sa akin ang matulog agad. Pakiramdam ko kakapikit ko lang at naalimpungatan ako dahil sa sigaw ni Sir Dan sa labas. Hayop ka! Walang yaka! Kumalma ka! Wala kang kakampi dito. Kaya huwag kang matapang dyan. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Binigyan kita ng magandang buhay. Pero bakit mo ito ginawa sa akin, Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Na parang napakarangal lang ginawa mo para bigyan ako ng magandang buhay. Kahit magdildil na lang ako ng asin, basta't walang buhay na sinasakripisyo, Dan. Pagsisisihan mo itong ginawa mo, mamamatay ang nanay mo sa ospital! At paano mo gagawin? Paano ka magpapadala ng utos, At hindi rin kita pakakawalan dito. Hindi papakawalan? Pwe, boss ka ba dito? Oo, at kung anong sabihin ko sa kanila, yun ang gagawin nila sa'yo. Susundin nila yun dahil alam nilang yun ang tama. Aray ko, bakit nandito yung asawa niya? Grabe, sakit talaga ng ulo ko. Anong oras na ba? Lobat pa yung cellphone ko, nakakainis. May 5:00 na kaya? Hilo talaga ako May lagnat yata ako Ay nako, pero masakit lang talaga siguro yung ulo ko dahil sa sugat. O
Hihirit ka pa? Hihiritan na kita eh. Ngayon, wala ka na magagawa kundi ang lumaban mamaya kapag sumugod yung aswang na yon. Kahit ikaw papatayin nun dahil kinuha mo ang ginto niya at isinama mo pa ang babaeng binili niya sa'yo. Teka, nasaan na yung baril niyan? Kinuha ko na. Mahirap na, baka isa-isahin tayo ibenta dito. Mas maigi na siguradong wala siya magamit. Ang dapat nga sa tusong yan tinatali eh. O sige, gawin nyo. Pero hindi. Kasi kapag tinali ka namin, wala kang laban kapag nilapitan ka na kaibigan mong aswang. Bibigyan ka namin ng tsansa para lumaban. O siya, Rufina, ano bang gusto mong ulam? Magpapaluto kami kay Madel. Naku, Lolo Oyo, kahit ano na ho. Manguhuli ako ng manok para meron sabaw naman para dun sa isa sa loob. Oo nga pala. Kumusta na pala siya? Nagkaroon siya ng sugat sa ulo eh. Kaya sigurado pag-gising nun, masakit yung ulo nun. Oh, ayan na pala eh. Gising na pala siya eh. Ma'am Rufina, nandito ka po? Ito ba yung sinasabi mong kahit buhay mo pa ang nakataya, ipaglalaban mo pa rin ang trabaho mo? Kasi po... Pasalamat ka't naabutan ka pa ni Alvin. Ikaw ang pinakaswerte sa lahat ng mga naging katulong namin. Malaki na nga ang perang pasahod ng asawa ko. Napaaga pa ang bonus mo. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko naman po kasi alam eh. Alam mo kasi, Risa, kung wala siyang bantang binigay sa buhay ng nanay ko kapag kinontra ko siya, hindi naman kita susungitan eh. Ang pagpapalayas lang sa'yo sa bahay ang paraan ko para iligtas ka. Kaso matibay ang paninindigan mo. Maraming magandang trabaho na bagay sa'yo, pero pinaglalaban mo pa rin yung pagiging katulong. Yun pala po ang rason, ma'am. Kaya pala po maldita kayo sa kahit sinong katulong. Kung naintindihan ko lang po sana. Kaso, sino ba naman po kasing mag-aakalang ibibenta ako sa aswang, di ba? Kung sinabi ko naman sa'yo, hindi ka rin naman maniniwala eh. Baka isumbong mo pa ako sa asawa ko, tapos mayari pa yung nanay ko sa ospital. Pero maniniwala naman po agad ako kapag sinabi niyong... Talaga? Maniniwala ka kaagad, Risa? Parang duda naman ako dyan. Maraming salamat nga po pala, mama. Nasabi niyo po kaagad kay Alvin. Talagang nasaktohan na nakontak ko siya agad. Napakaswerte mo. Pagpipilian. Kailangan na nating itali yan. Oo, sige. Tama. Itali na nga lang yan. Mahirap na magbigay ng kaunting pabor. Matraidor pa tayo niyan eh. Aray ka, Rufina, buntis ka nga ba talaga? Tara, tulungan niyo ako. Hawakan niyo siya. Sandali. Ano ba, Rufina? Tama ba yung narinig ko na buntis ka? Narinig mo na nga nagtatanong ka pa. Buntis nga raw, di ba? Kalain mo yun? Kung hindi pa kita sinipa, sasaksakin mo talaga siya? Di sana pati anak mo pala nasaksak mo. Pero ang asawa niya, hindi na nakapagsalita. Tumulo na lang ang luha nito dahil siguro hindi nito akalain na papatayin talaga siya ng asawa niya.
Hindi na rin siya sumagot sa paulit-ulit na tanong ng asawa niya. Hinahayaan na lang niyang ginagapos ito nila Alvin. Pakawalan niyo ako dito, Rufina. Mahal, patawarin mo ako. Magbabago na ako. Mahal, hindi ko alam na magkakanak tayo. Titigil na ako, Rufina. Aayusin ko na yung buhay natin. Sige na. Aray ko, yusik muna ako, Rufina. Sige na, para sa anak natin. Magsimula tayo ulit. Nasaan ang baril niya, Alvin? Ha? Bakit? Bakit? Anong gagawin mo sa baril ko? Rufina, huwag! Hindi ganyan! Gusto niya akong patayin, di ba? Kaya ko rin gawin yun sa kanya. Rufina, mahal naman. Patawarin mo na ako. Para sa anak natin, sige na! Hindi, Alvin. Ibigay mo sa akin yung baril niya. Pero ate, Huwag mong hayaan maging katulad ng kulay ng kaluluwa niya, kaluluwa mo. Huwag kang pumatay ng tao. Alvin, huwag mo ibigay ang baril. huwag kang maglalo. Hindi ko po ibibigay. At saka isa pa, ate, kung totoong buntis ka, tatay yan ng anak mo. Kaya wag. May parusang nararapat sa kanya at hindi yung patayin siya. Paulit-ulit na nagmamakaawa si Sir Dan noon kay Ma'am Rufina. Pero nagmistulang bingilang ang asawa niya. Kinulong lang si Sir Dan noon sa isang kubo kung saan naroon ang ibang mga gamot na nagawa na nila. Ang gawain pala ng pamilyang yon, gumagawa ng pangtradisyonal na gamot. At si Lolo Oyo ay isang albularyo na matagal ng kalaban ng Agalon na yon. Mahirap raw talagang kalaban ang Agalon. At para sa akin, totoo yon. Marami palang nalagas na balo ang Agalon na yon. Tila ang mga balo, mga aswang na walang katawang tao. Aswang sila kahit umaga at gabi. Kung malakas sila sa umaga, mas malakas sila sa gabi. Alvin, malapit na kasing magdilim eh. Paano kung umatake dito ang mga aswang? Huwag kang magalala. Kahit malakas ang Agalon, may kahinaan pa rin yun. Ang kinaroroon na natin, teritoryo ito na mahirap pasukin. Tulad ng kahapon, marami siya nakatago alagad na balo sa paligid. At kung hindi ako nag-ingat kahapon at kung wala akong ginamit, sigurado mahuhuli akong hindi kita nakuha. Oo nga eh. Kasi pagtakas natin, nagsilabasan na yung mga bato nila. Natamahan pa nga ako sa ulo eh. Pero kamusta na yung pakiramdam mo? Masakit pa rin. Kumikirot nga eh. Hayaan mo. Sigurado naman kami na hindi ka dadapuan ng lagnat na yan. Mabisa yung mga gamot na ginagawa namin. At saka, oo nga pala, yung tungkol sa pagsugod nila. May mga kumikilos na para harangan yung lugar natin. Pero hindi yun sobrang tibay kapag pinilit ng aswang makapasok. Ang kagandahan sa protection natin, kapag pumasok sila, kayang-kaya natin sila patumbahin dahil manghihina sila. May mga kumikilos? Ibig sabihin, hindi lang kayo ang nandito? Unang pamilya pa lang ng mga manggagamot itong napuntahan mo. May mga bahay pa dun sa dulo mula dito hanggang doon. Hindi lang sila makalapit pero mamaya handa silang tumulong. Kasi ang gusto namin mangyari, mapuksa yung Agalon na yon. At ang mas maigi, siya yung aatake kaysa siya yung aatakihin natin. Sana manalo tayo, no? Oo, Risa. Gagawin natin ang lahat para manalo. Pagsapit nga ng 6:00 ng hapon, may mga taong nagsidatingan na. May mga dalang pinatulis na kawayang butong ang mga ito. Mga kamag-anak rin pala nila ang mga yon. Mula sa kapatid, pinsan, at sa malayong parte ng pinsan. Ang iba nagsanib puwersa. Ma'am, eto po sabaw ng tinola. Maganda po sa bata yan. Tapos ito po papaya. Risa, hindi mo ko amo para pagsilbihan mo pa ako rito. Ma'am, nagpapasalamat lang po ako sa ginawa mo. At naiintindihan ko po yung sitwasyon nyo. At isa pa ma'am, marami akong alam na maganda sa baby.
Di ba nga nabuntis din yung ate ko? At marami din pong nagsabi sa amin kung ano daw yung mga pagkaing maganda daw sa bata. Kaya natatandaan ko po yung iba. Tapos sinasabi ko lang din po sa inyo. Ganun ba, Risa? Maraming salamat, ha? At saka, pasensya na po talaga kayo, mama. Hindi po kasi talaga ako nakikinig sa inyo noon. Mahal ka kasi ng Diyos kaya hinayaan niya akong magtagumpay. Kadalasan kasi, hindi talaga pinapaalam ng asawa ko sa akin kung kailan niya dadalahin yung biktima niya sa aswang na yun. Ma'am, ilang katulong na po yung nadala niya doon? Marami na, Risa. Siguro 7 ka na. Hala, ma'am, ang dami na nga po, no? Nung una, wala akong kaalam-alam. Ang pagkakaintindi ko noon, nag-cash advance siya sa asawa ko tapos tumakas. Naghanap ulit kami ng katulong noon. Tapos ganun ulit ang nangyari. Nag-cash advance sa kanya tapos tumakas daw ulit. Nagalit na ako dahil bakit niya ba pinapa-cash advance? Tapos nakatanggap naman ako ng report kina Alvin na namataan niya daw yung asawa ko sa bayan. Kasama daw yung katulong namin. Sakay daw sa sasakyan. Tapos yun, nagduda na ako na baka babae niya. Tapos po, ma'am, ano na po nangyari? Ang totoo kasi niyan, hindi alam ng asawa ko ang koneksyon ko sa pamilya ko dito. Hindi niya alam na may mga kamag-anak akong katulad nila. Sinadya ko namang huwag yung ipaalam. Dahil sa takot ko rin noon na baka hindi niya ako tanggap na may lahi akong albularyo. Nung una pa yun ha, nung nagsisimula pa lang kami at may malalim na pagmamahal sa isa't isa. Hindi ko naman alam na siya pala mismo may ugnayan sa isang aswang. Paano niyo po nalaman, ma'am? Nung ibalita sa akin ni Alvin na may natagpuan silang kamay ng babae sa ilog pagkatapos daw ng baha. Yung kamay na yun, kamay ng unang katulong namin na bulok na. Nakilala ko lang dahil sa porselas niyang binigay ko noon. At nung pagkakataong yun, wala pa talaga akong pruweba. Pero may katulong kami noon. Bale, yun yung 3 at 1 ginang yon. May 4 siyang mga anak na pinapaaral. Nung mga panahong yun, ginang ang hinahanap ko para maiwasan yung pambababae ng asawa ko sa katulong. Dahil nga kasi yun ang akala ko, na babae niya yung 2 katulong namin na niloko daw siya sa pera. Tapos doon niyo po napatunayan na hindi naman niya babae? Kasi nga yung pangatlo nun, nawala din? Bago pa siya mawala nun, may pumunta na sa bahay na matandang lalaki. Magulang daw yun nung 2 katulong namin. Napagbintangang babae ng asawa ko. Ang sabi pa nga ng matandang yun, hindi na raw umuwi ang anak niya. 2 buwan na raw. At nangangailangan na daw ng gamot yung nanay niyang may sakit. Kaya pala po hindi nakakapagpadala. Kasi nga ganun na pala yung nangyari. Oo, Risa. At napagtanto kong may mali nang mawala ang ginang nakatulong namin. Pero bago mangyari yon, nagpaalam muna yung katulong na yun sa akin na isasama siya ng asawa ko dahil kailangan daw. Pero ang asawa ko wala namang sinasabi sa akin. Tsaka lang nagpaalam sa akin ng asawa ko nung paalis na sila. Tapos yung katulong na yun hindi na bumalik. Ang kwento naman ng asawa ko noon, inutusan niya daw bumili tapos hindi na daw nakabalik. Baka daw naligaw tapos sinanap daw niya, pero hindi naman daw niya makita. Doon ako nagsimulang kutuban. Dahil bawat dala niya nakatulong kahit saan hindi na niya kasama pa uwi. At habang tumatagal, mas nagiging mababaw yung rason niya sa pagkawala ng mga katulong namin. Ano na pong ginawa niyo, ma'am? Sinabi ko na talaga kay Alvin yung mga nangyayari. Tinahitahi namin yung mga ebidensya at tugmayon sa kanya. Kaya yung si Alvin nag-aabang yan palagi sa bayan kung kailan niya makikita ang asawa ko. Nung isang beses sinundan nga niya. At ang lugar na pinuntahan ng sermo, alam ni Alvin kung sinong nandun. Kalaban pala nilang Agalon. Sinasadya ko talaga, Risa, na maging masama ang ugali ko para umalis na yung mga katulong. Paano nangyaring hawak niya ang buhay ng nanay mo sa ospital? Dahil nung huli, nakatunog na siya na parang may alam na ako. Tapos na aksidente naman ng nanay ko. Katulong ang nagsabi na kagagawan raw niya bilang leksyon raw sa akin. Pero hindi pa maintindihan ng katulong ko kung para saan ang leksyon na yun eh. Tapos kinausap ako ng asawa ko na tao niya daw ang magbabantay sa nanay ko sa ospital at wag na raw akong mag-abala. Pero pinaparamdam niya sa akin yung banta. Umayag naman ako at nagpanggap pa rin ako na wala akong alam kahit may hinala na ako. Naiintindihan ko na po ngayon, ma'am, kung bakit parang wala ka sa lugar kung magalit.
Nag-uutakan lang din pala kayo ng asawa mo, no? Tapos, pinapalabas mo lang na selosa ka at ayaw mong aminin sa harap niyang may alam ka na talaga. May pinoprotektahan lang ako, Risa. At ginagawa ko ang lahat para pigilan siya. Pero sinisilaw niya ang mga katulong sa pera. Para isipin ng katulong na kailangan nitong tiisin ng trabaho. At nagpapanggap siyang mabait at hindi madamot na amo. Alam kong lahat kayo may pangangailangan. Pero higit na mas mahalaga ang buhay ninyo kaysa sa pera. Maraming salamat po talaga, Mama. Naiintindihan na po kita ngayon. Napakabuti niyo po pala. Tsaka maganda po itong ideya ninyo. Walang signal dito sa lugar kaya hindi siya makakatawag sa tao nang nagbabantay sa nanay mo. Pero paano po yan? Di ba po sabi niyo siya ang may kagagawan nun sa nanay mo? Makukulong siya pagkatapos nito. At tutulungan mo ko, Risa, para makuha ng nanay ko yung hustisya. Pero paano po yung anak niyo, Ma'am? Ako nang bahala dito. Kahit lumaki na siyang walang ama, hindi bali ng ganon kesa naman magkaroon siya ng amang kriminal, hindi ba? Sa bagay, Ma'am. Kung ako yung nasa lugar mo, ganyan din yung gagawin ko. Panay ang usap namin noon, kaya ang tagal namin sa lamesang kumain. Pagkatapos naman namin kumain, naghanda rin kami para abangan ang pagsalakay ng aswang. Ang sabi nila takot siya sa apoy, kaya isang sulo ang hawak ko noon. Pero delikado ang mga batong ibabato ng mga balo noon, kaya hindi ako masyadong naglalabas. Risa, halika dito. Isuot mo ito. Ano yan? Lumang helmet? Oo, helmet to ng bisikleta dati. Regalo pa ito sa akin ni Ate Rufina noon. Kaya mapapansin mo, medyo pambata kasi bata pa ako nung binili niya ito eh. Protection mo ito sa ulo sa oras na mambato sila para siguradong ligtas ka. Akin na, isusot ko na sa'yo. Naku, salamat Alvin ha. Kanina pa kitang naririnig na puro pasalamat ah. Siyempre naman, buhay ko kaya yung niligtas nyo. Kung nawala ako, paano na lang yung ate ko? Maliit pa yung anak niya at wala siyang ibang sasandalan kundi ako lang. Basta, huwag kang mag-alala. Makakabalik ka ng buhay sa kanila. At sa susunod, huwag ka nang pumili ng amo na saksakan ng bait. Yung bigay ka agad tapos aayain ka kung saan-saan. Oo nga eh. Pero siguro naman si Sir Dan lang yung among ganun. Basta, tsaka ako naiisipin yung trabaho kapag nakabalik na ako sa kanila. Tutulong muna ako ngayon para mapuksa yung aswang. Nako, wag na. Dito ko na lang sa bahay. Kaya ako lang naman nilagay ito sa ulo mo para siguradong ligtas ka. Pero kasi, grabe naman 'di ba? Para din naman sa akin yung ginagawa mo. Hindi, Risa. Para sa lahat ito. Ay, oo nga, para sa lahat. Tama, para nga sa lahat. Bakit ko ba kasi sinosolo? Ay nako, sige na. Labas muna ako ah. Tutulong ako sa mga naghahanda. Magpahinga ka na dyan. Kung inaantok ka, huwag mong pigilan ah. Kahit kumikirot ang ulo ko noon ay lumabas pa rin ako para panoorin ang mga taong naghahanda. May mga pinapasan silang sako-sako noon na ang sabi pa ng iba ay asin daw. Tapos binubuhos nila ito sa paligid. Talagang iniikutan nila ang mga bahay. May mga sinasabi rin silang mga bawang at ang iba ay nagdidikdik. Ano ba? Ba't ayaw niyo ba makinig sa akin? Mas alam ko ang kahinaan na aswang na yon. Sa akin dapat kayo kumukuha ng impormasyon. Oh, edi ibigay mo sa amin yung impormasyon na yan. Pero pakawalan niyo muna ako dito. Ano ba? Mahal, pangako magbabago na talaga ako. Buntis ka at may anak na tayo. May pera na tayo. Maayos na yung buhay natin. Kontento na ako doon. Ang importante may anak na tayo. Kaya pakawalan niyo na ako. Sa sitwasyong ito, mas kailangan kita protektahan. Bilis na! Ano ba? Kapag ikaw nasaktan ng aswang na yon at napahamak ang anak ko, lagot ka talaga sa akin! Ma'am Rufina, totoo ba talagang may pakialam siya sa anak niya? Hayaan mo na siya, Risa. Totoo man ang sinasabi niya o hindi. Tama lang naman na ikulong siya dyan. Dali na!
Maniwala kayo sa akin. Hindi ganun kadaling patayin yung agalon na yon. Kahit anong gawin nyo, mahirap siyang patayin. Alam namin kung paano patayin ang agalon. Kaya wag mo na kaming turuan. Maaaring makalumang paraan ng pagpatay ng aswang ang gagamitin nyo ngayon. Pues, nagkakamali kayo. Kahit buntot pagi pa ang gamitin nyo dyan, walang magagawa. Masasaktan nyo siya, oo. Pero hindi nyo siya mapapatay. Mahirap siyang patayin hanggat hindi nyo alam kung paano gawin yon. Kaya pakawalan nyo na ako dito. Huwag yun ang pansinin yan. Mamaya naluloko lang yan eh. Para sa kaalaman mo, Dan, marami na akong aswang na napatay. Kahit yung pinakamalakas na aswang, gabunan natalo namin yon. Kahit nga yung aswang na akala mo nasa harapan mo, pero nasa likuran mo pala. Nalupig din namin yon. Kaya wag mo kami malitin pagdating sa agalon. Kaya namin siya patayin. Ewan ko sa inyo. Basta Rufina, sa oras na may mangyaring masama sa inyo ng anak ko, papatayin ko ang nanay mo sa ospital. Pero parang walang narinig ang asawa niya noon. Nang tuluyan na ngang maagaw ng dilim ang liwanag, nagbantay na ang lahat. Pinapasok kami sa loob ng bahay. Tapos ang mga tao sa labas, nakabantay lang at nakahanda ang kanilang mga panangga sa mga bato ng mga balo. Hanggang sa maya-maya pa, umalulong na ang mga aso sa paligid. Handang-handa na ang lahat. Binaligtad na ni Ma'am Rufina ang walis nun sa loob ng bahay. At ako naman, nanunood lang sa mga nangyayari. Nandyan na siya. Magsihanda na kayo. Kapag pinilit niyang pumasok, siya na natin sindihan yung kamangyan kapag nasa loob na siya. Teka lang, bakit parang ang dami? Hindi nagpapakita yung mga balo dito. Hindi rin sila umaangil. Oo nga no. Sinasabi ko na sa inyo eh, kung yung mga alo na yan sumusunod sa kanya, yun ay dahil mahirap siyang patayin. Ibig sabihin, hindi lang mga balo yung kakampi niya, kundi mga alo din. Sa tingin nyo, saan kukuha ng ginto yung agalon na yon? Malamang sa mga alo. O sige na, magsihanda na kayo. May isa pang uri ng aswang, mga alo, at mukhang marami sila. O sige na mga kasama, ihanda ang mga sibat na may apoy. Sinara na ni Ma'am Rufina ang pintuan nang makitang may mga aswang nang pumasok. Nagsilipara na ang mga sibat na sinindihan na ng apoy at kumalat na ang liwanag sa paligid. Dahil nakasilip ako, kitang-kita ko kung paano pinasok ng mga mangalo ang lugar namin na may mga asin. Kitang-kita na nasasaktan sila pero talagang tinitiis nila. Oo, kontra nga sa aswang ang asin at bawang. Pero kung susumahin ang lakas nila, talagang masasabi kong hindi sapat ang asin at bawang laban sa mga aswang. Hala, nakapasok na sila! Umuulan na rin ang mga bato! Hindi kakayanin ng mga balo ang amoy ng kamangyan na yan. Kaya aalis din yung mga yan. Ang problema yung mga mangalo. Hindi ko alam kung kakayanin nila. Ma'am! Ma'am Rufina, saan ka pupunta? Tutulong ako. Huwag kang mag-alala, may dala akong mabisang panlaban. Nagbukas siya ng bag noon. Tapos may 3 granada siyang hawak. Ang sabi niya, nakita niya raw yun sa pinagtataguan ng asawa niya. Kinabahan ako dahil granada yon. Tapos nang lumabas siya, kahit takot na takot ako ay sumunod ako sa kanya. Dahil nga nag-aalala din ako. Alvin! Granada? Kaya nga gamitin mo to! Isang pagsabog lang at malaki na ang mababawa sa kanila! Saan mo ito nakuha? Mamaya na ako magpapaliwanag. Wala nang oras, Alvin! Gamitin mo na yan! Pagkatapos niyang maibigay yon ay agad niya akong hinawakan sa braso at hinila papasok ulit sa bahay. Sinara niya ang pintuan at hindi nagtagal. Nagsisigaw na si Alvin na atras daw at ganun din ang ginawa ng ibang tao. Nanginginig ako sa takot sa loob ng bahay na yon. At maya-maya pa, nagkaroon na ng matinding pagsabog. Aray ko, may natamaan. Yung mga sugatan dito na. Kailangan niyo magamot, bilisan niyo. Lo, ayos ka lang ba? Oo, Apo. Ayos lang ako. Kaunti na lang sila.
Yung mga nandito na lang sa harapan natin. Oo! Tara! Ubusin natin yung mga mangalo! Talagang pinanata na nila ang mga mangalo. Nakasindi rin kasi noon ng kamangyan, kaya naging madali na lang sa kanilang tapusin ang mga ito. Nang maubos na ang mga mangalo, nag-abang pa ang mga tao sa labas dahil ang agalon ay talagang papasok na. Ito lang ba ang kaya niyong gawin? Lo, hindi man lang siya natitinag sa asin na inapakan niya. Hindi! Manghihina din yan! Diyos ko po, ma'am! Ang laking tao na niya tapos balat halimaw na siya! Kumalma ka lang, Risa. Nag-iisa na lang yan. Dan! Ibalik mo ang babae! Hindi ako maalis dito, Tio. Nahuli nila ako. Nakagapos ako. Iligtas mo ako! Hindi niyo siya kaya. Kahit anong gawin niyo, hindi niyo siya mapapatay! Hindi subukan natin! Mga kasama! Dagdagan ng kamangyan! Hindi tatalab yan! Mga kasama! Patayin ang agalon! Sugod! Nagsimula ang sagupaan noon. Pero talagang malakas ang agalon. Binabalibag lang niya ang mga kalaban niya. At kahit sila Lolo Oyo noon, nahihirapan. Tio! Tulong! Nandito ako sa kubo! Tulungan niyo ako! Tinalin nila ako! Diyos ko po, ma'am! Papakawalan niya si Sir! Ang lakas niya. Nakailang saksak na ako sa kanya pero parang hindi siya natataplan. Pero nanghihina na siya! Huwag niyo lang siyang tantanan! Naklas ng aswang ang kubo na kinaroroonan ni Sir Dan. Totoong nanghihina ang aswang na yon. Pero kapag kinanti ay lumalaban pa rin. Kahit nakailang tusok na ang natamo nito sa mga tao. Binabali-bali lang nito ang mga pinatulis na kawayan. At buhay pa rin talaga ito. At napakawalan pa nga nito si Sir Dan. Nakalabas na ako, Risa! Sir! Ma'am! Ma'am, kukunin niya po ako! Tulong! Tulong, ma'am! Halika dito! Itutuloy mo pa rin ba to, Dan? Bitawan mo si Risa! Papasalamatan mo rin ako mamaya, mahal ko. Halika dito, Risa! Sumama ka sa akin! Hindi! Ayoko! Akin na yung granada! Nakita mo to, Risa? Kapag hindi ka sumama sa akin, sasabog ito at patay tayong tatlo! Huwag mong gawin to, sir! Buti si ma'am! Alam ko, at ginagawa ko to para sa asawa ko. Pero kung magmamatigas ka, sama-sama tayo sa impyerno! Dan, ano ba? Maawa ka sa kanya! Risa, huwag kang bumitaw! Ang kulit mo eh! Halika na! Alvin! Tulungan mo kami, Alvin! Dan, ibalik mo si Risa! Pero wala kaming magawa. Dahil hinila ako ni Sir Dan palabas ng bahay. Nang akma kaming lalapitan nila Alvin, tinakot niya ang mga ito sa granadang hawak niya. Dan! Dan! Itigil mo ito! Hindi. Kailangan ni Tio ng lakas. Binubuli niyo siya eh. Huwag kayong magalala, Tio. Kapag kinain nito ng hayupan mo, lalakas ka ulit at matatalo mo na sila. Patayin mo silang lahat. Itira mo lang yung asawa ko. Maraming salamat, Dan. Maaasahan ka talaga. Halika na, Risa. Dito ka. Sir! Sir, maawa po kayo sa akin, sir! Risa, gagawin ko ang lahat. Ililigtas kita! Sige, sumunod ka lang, Alvin. Sunod! Yun eh kung makuha mo lang tong babaeng ito. Iyak ako ng iyak noon. Nasasakal pa ako ng braso niya. Kahit si Ma'am Rufina noon nagsisisigaw sa asawa niya. Nagmamakaawa na bitawan ako. Hinihila na ako noon ni Sir Dan papunta sa tubig. At nagpupamiglas talaga ako. Pero talagang malakas siya. Kuya Dan, ano ba? Huwag mo na ituloy, nakikusap na ako! Tama na to! Hindi ako kakampi sa inyo. Kailangan siya yung kakampi ko. Dahil kung hindi, papatayin niya ako. Kuya, pagtulungan natin siya. Nangihina na siya, di ba? Sige na, bitawan mo na si Risa! Sir! Sir, maawa
po kayo sa akin, sir! Bitawan niyo po ako, sir! Huwag naman pong ganito, sir! Kawawa po yung ate ko kapag nawala po ako! Tumahimik ka nga! Pakain ko sa itong granate! Kuya, nasasaktan si ate sa ginagawa mo. Alam mo ba yun? Kahit ganyan ka, mahal na mahal ka na asawa mo. Mahal ko rin ang asawa ko kaya ko to ginagawa! Hindi pwedeng mapahamak siya. Nasa sinapupunan niya yung anak ko. Kailangan ko masiguro ang kaligtasan niya. Bilisan mo, Risa! Hindi ako papayag na patayin mo ako, sir! Alvin! Todo palag talaga ako noon. Pero talagang malakas siya. At nadala niya talaga ako sa malapad na bato. Si Alvin noon, hirap talagang magdesisyon. Pero alam kong nag-iisip siya ng paraan. Hayaban! Nangihina ng katawan tao mo! Kailangan niya ng lakas at ito! May dala ko para sa iyo! Kuya! Kuya, tigilan mo na yan! Sir, nagmamakaawa po ako! Huwag po itong gawin sa akin, sir! Huwag po, sir! Mahuhulog po ako sa tubig! Huwag po! Kuya, nakikiusap na ako. Huwag mong gawin ito. Maawa ka kay Risa. Alam mo naman na yung buhay na meron siya, di ba? Ayos lang ba yun sa'yo? Na ang buhay mo maayos. Tapos yung sa kanya, ganyan lang yung gagawin mo. Hayaban! Halika na! Ito na ang pagkain mo! Biglang may gumalaw sa tubig noon. Mas lalo ako kinilabutan. At kapit na kapit sa braso at damit ng amo ko para lang hindi mahulog. Ramdam ko na ang kawalan ng pag-asa noon. Kaya ang naisip ko na lang, kung ihuhulog niya ako ay isasama ko siya. Halika! Ibukan mo ang bibig mo. Ihuhulog ko na siya sa'yo. Kuya! Pakiusap, tigilan mo na! Risa! Pasensya na. Ang hirap magdesisyon. May hawak siyang granate. Alvin, pakisabi na lang sa ate ko. Mahal na mahal ko sila ng anak niya. Pati na rin ang bunso naming kapatid. Risa! Kuya! Pakiusap! Huwag mo gawin to! Ano? Nagugutom ka na ba, Hayapan? Ang laki ng dala ko, no? Sige, ibukan mo lang yung bibig mo. O sige, huwag ka na matakot, nandito ko. Walang magagawa yung lalaking yan. Sige na, ibukan mo na. Risa! Ayan, isubo mo! Ha? Anong ginagawa mo, sir? Takbo! Takbo! Sasabog na! Nang tumakbo ang amo ko ay isinama niya ako. Si Alvin ay tumakbo naman sa kabila. At buti na lang, nakapagtago pa kami sa isang bato bago sumabog ang granada sa loob ng katawan ng buwaya. Nakalublob kaming dalawa sa tubig. Nasa kandungan niya ako at yakap-yakapan niya ang ulo ko na parang totoong pinoprotektahan niya ako. Wala na siya. Sa wakas. Sir? Risa! Alvin! Ano? Ayos ka lang? Nasaktan ka ba? Oo, ayos lang ako. Akala ko mawawala na ako eh. Akala ko din. Pero hindi kanya binigay. Para mapatay yung agalon na yon, patayin mo muna yung hayupan niya. Kuya, ginawa mo to hindi para... Yun yung sekreto para matalo niyo siya. Pasensya na at kailangan ko magpanggap na kakampi niya para hayaan niya ako magdala ng pagkain niya sa hayupan niya. Sir, salamat ah. Akala ko masamang tao ka na talaga. At ngayon, sigurado ko patay na yung agalon na yon. Kaya tara na, bumalik na tayo. Basang-basa kami noon nang bumalik kami. Nauna kami ni Alvin at sinalubong kami ng mga tao. Bago nila sigurin si Sir Dan ay agad na humarang si Alvin at nagtaas ng kamay. Sandali! Nagkakamali kayo! Ang sikreto para mapatay ang agalon ay patayin yung hayupan niya. Kailangan magpanggap ni Kuya na nakakampi na agalon para magawa niya yung plano niya kanina. Tama siya. Kaya mahirap patayin yung agalon dahil mali ang ginagawa natin na paraan na pagpatay.
Si Risa, kailangan niya ipain ng sarili niya para lumabas yung hayupan. Pero hindi niya pinakain. Granada ang pinakain niya sa buhaya. Kaya pala biglang lumapaypay na lang tong aswang na to. Dahil kayo pala yung tumapos. Wala akong naitulong, Lo. Nakiusap lang ako. Si Kuya Dan talaga ang gumawa ng lahat. Kailangan kong protektahan na mag-ina ko. Kaya wag na kayo magtaka kung ginawa ko yun. Tarantado man akong asawa o amo. Pero hindi naman ako tarantadong ama. Natapos ang laban nung gabing yon pero matindi na ang trauma na inabot ko. Nakabalik ako noon sa poder ni ate kasama ko si Alvin at si Ma'am Rufina. At doon, nagulat ako nang malaman na wala akong bill na babayaran. Sobrang bait pala ng amo mong babae, Risa. Sinagot niya lahat na kailangan namin dito sa ospital. Hindi na nga ako nagkaroon ng problema sa gamot eh. Naku ma'am, nakakahiyaman po pero salamat po ah. Huwag mo nang intindihin yon, Risa. Sinadya ko talagang hingiin ang address ng ospital na kinaroroonan ng pamangkin mo para naman tulungan kayo. Maraming salamat po talaga mama. Babawi po talaga ako sa inyo. Gusto mo pa rin bang magtrabaho sa akin sa kabila ng lahat? Po, pwede pa po ba? Oo naman. Makukulong ang asawa ko sa kasong kidnapping. At wala na akong kasama sa bahay. Mabait talaga to si Ate Rufina. Kunwari lang yung masungit. Ha? Teka lang. Bakit po makukulong yung asawa niyo, ma'am? Si Ma'am Rufina na ang nagkwento sa ate ko tungkol sa nangyari. Tulad ng inaasahan, napaiyak siya. Pero nandyan ako para punasan ang mga luha niya. Sa ngayon, Miss Clar, ay kasalukuyan pa rin akong kasambahay ng amo kong babae. Hiwalay sila ng asawa niya, pero nakalabas na siya ng kulungan. Malaki na rin ang anak nila ngayon at hinihiram lang ito ni Sir Dan. Lumaki rin ang bata sa kamay ko, kaya wala rin akong time para sa sarili ko na bumuo ng pamilya. Pero nandyan pa rin si Alvin hanggang ngayon. Wala pa rin siyang asawa tulad ko, pero alam namin gusto namin ang isa't isa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar at Sir Jay. Maraming salamat po sa pag-ere nito. Ako po muli ito, si Risa. Lubos na gumagalang.